Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay March 28, isang mapagpalang linggo. Nawang ibigay muli sa atin ng Panginoon ngayong araw. Sa umaga pong ito, ating pong ipagpapatuloy ang pag-aaral natin from last week. No? Ang aking naging mensahe last week ay si Haring Solomon at ang sikretismo. Pero bago natin ituloy ang bagay na yan, ay umaasa po ako na patuloy po nating pangangalagaan ang bawat sarili, no, natin, dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakasakit. At isama yung patuloy sa panalangin ang mga kapatiran natin na exposed, maging kapatid natin na may COVID. Tumawag ako nakaraang Friday at nakausap ko yung father. So far naman maganda ang ulat sa akin sa progreso ng kalagayan ng ating kapatid. Umaasa ako na tuluyan na siyang gumaling at lumakas. At sabi ko nga, mahaba-haba pa yung pagkikita muli natin at sama-sama nating pagsamba. April 11 po ang tayo magre-resume ng ating church gathering. April 7 ang ating Wednesday night prayer meeting, pero ang Sunday morning worship service and afternoon April 11, unless kung meron pong panibagong anunsyo ang gobyerno na kinakailangan pong sundin natin. Sa umaga pong ito, ating pong ipagpapatuloy ang pag-aaral nito na kinuha po natin sa buhay ni Haring Solomon. Alam natin itong haring ito ay isang maimpluwensyang hari. Kaya nga lang, no, bilang namumuno, maaring siya rin ang nakapag-impluwensya upang ang mga mamamayan ng Israel ng kapanahunan na yon ay talagang magkaroon ng halo-halong paniniwala. Babasahin ko po muna yung talata na ating pinag-aralan last week, and we will proceed to the message. We will pray and then we will proceed with the message. Sundan nyo po, no, sa unang hari, kapitulo 3 hanggang 15. At dito po tayo mag-aaral. Babasahin ko po, and then after that, mananalangin po tayo. Sabi po ng Biblia ito, no? Unang hari, kapitulo 3 hanggang 15, sabi ng Biblia, minamahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Kaya lang, siya ay nag-alay at nagsunog ng insenso sa mataas na dako. At ang hari ay naparoon sa Gibeon upang mag-alay doon sapagkat yun ang pinakamataas na dako. Si Solomon ay naghandog sa dambanang iyon ng 1,000 handog na sinunog. Sa Gibeon nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung anong ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David na aking ama, sapagkat siya'y lumakad sa harap mo sa katapatan at sa katarungan at sa katapatan ng puso sa iyo at iyong iningatan para sa kanya itong dakila at tapat na pag-ibig at iyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. Ngayon, o Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. Bagaman ako isang musmus lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok, at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan. Ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man para sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo para sa iyo ay karunungan upang kumilala ng matuwid. Narito aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino mang tulad mo pagkamatay mo. Ibinibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hinihingi,
ang kayamanan at ang karangalan, ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw. Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga tuntunin at ang aking mga utos gaya ng paglakad ng iyong amang si David, ay aking papahabain ang iyong mga buhay. At nagising si Solomon. Iyon ay isang panaginip. Pagkatapos, siya ay naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon. Siya ay nag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog pangkapayapaan, at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang dakila, soberano, kinikilala naming Diyos. Papasalamat po kami sa umagang ito na sa ganitong pamamaraan, Panginoon, maihatid ang iyong mensahe sa mga kapatid sa Marikina Valley. Aking dinadalangin, O Diyos, na gabayan mo kami sa pamagitan ng iyong Banal na Espiritu. Puspusin mo kami ng iyong pagkilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang mawalhati at aking pinagkakatiwala, Panginoon, ang pag-aaral namin ito sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen. Now, from last week, nais ko pong bigay sa inyo yung outline na natalakay. No? Unang-una, yung first point, yung pagpapala ng hari. Actually, ang daming pagpapala ni Haring Solomon. At sa ating pag-aaral, ito yung mga pagpapalang nabanggit ko from last week sa outline natin. Mahal siya ng Panginoon. Tinawag actually siyang Jedida. Ito yung pangalan na ipinalit sa kanya nung siya pinanganak. Pinagkalooban ng kaharian na itong iniluklok siya doon sa lugar ng kanyang ama na si Haring David. Talaga salungat ito doon sa kultura ng kapanahunan nila, sapagkat ang susunod dapat na hari, walang iba kundi si Adonijah. Pero alam naman natin, nakita natin sa kasaysayan na ang Diyos ang pinili, si Solomon ang pinili ng Diyos, at ito ang tinanghal upang maging panibagong hari ng Israel. Pinagkalooban siya ng karunungan, pinagkalooban siya ng kayamanan, pinagkalooban siya ng katanyagan, pinagkalooban siya ng kapayapaan. 2 ulit siya na kinausap ng Diyos at pinangakuan na may kondisyon. Pinagtatagumpay siya sa lahat niyang mga ginagawa. Kung inyong nabasang Ecclesiastes, no, makikita niyo yun, yung mga accomplishment niya at yung mga proyekto niya na talagang masasabi natin isang matagumpay na mga gawain at mga pinagtrabahuhan niya. Nakita natin sa bagay na yan yung prinsipyo na kayang magbuhos ng iba yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kung sa lumang tipan nakita natin pinagpala ng Diyos si Haring Solomon materially, of course, sa bagong tipan, bagamat kaya pa rin magpala ng Diyos sa atin materially, pero ang binibigyan pansin malaki sa bagong tipan na pagpapala yung mga pang-espiritual na pagpapala. Katulad ng katubusan na tinanggap natin mula sa Diyos, yung kaligtasan, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, yung pagpapala sa sangkalangitan dahil kay Kristo, yung kaalaman ng kanyang kalooban, yung kapuspusan ng banal na Espiritu, yung kapayapaan, katiwasayan, dulot ng kaligtasan. Ito mga pagpapalang ito na ang isang mananampalataya ngayon ay nakamtan niya. At ako'y naniniwala kung ang bibigyan din natin sa bagong tipan yung aspetong espiritual na mga pagpapala, talagang napakarami at napakayaman natin bilang isang Kristiyano sa harapan ng Panginoong Diyos. Pangalawang bagay na nais kong makita ninyo yung pinagtagubilin sa hari. Actually, bago pa man dumating yung tinatawag nating monarchy, ang Israel nung panahon na yon ay nasa theocracy, no? Yung paghahari ng Diyos sa bayang Israel sa pamagitan ng lawgiver katulad ni Moses o sa pamagitan ng mga judges. Pero pumalit nga po doon yung monarchy, binigyan sila ng Diyos ng hari. Pero sa lumang tipan pa lang, si Deuteronomy, nagbigay na ang Diyos ng utos kapag nagkaroon ng hari ang Israel. Makikita po natin yan si Deuteronomy 17:14 to 19. Sinabi nga rito sa verse 14, kapag dumating ka na sa lupaing ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong maangkin ito, at iyong matirahan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari na gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko.
Well, makikita natin may binigay ang Diyos ng mga utos. Ito yung kautusan ng Diyos sa Israel sa pagkakaroon ng hari. Dapat pinili ng Diyos, dapat siya ay isang Hudyo, di dapat magpaparami ng kabayo, di dapat magpaparami ng asawa, di dapat magpaparami ng kayamanan. Dapat isulat, basahin ang kautusan upang matutunang matakot sa Diyos. Nakalagay po yan sa Deuteronomy 17:14-19. So, makikita nyo, no, dun sa second law giving, bago pa lamang pumasok dun sa lupang pangako ang Israel noon, ang Diyos ay nagbigay na ng utos. Kung sakaling darating sa buhay ng Israel, nakukuha sila ng hari na mamumuno sila sa kanila. Well, nais kong makita nyo yung prinsipyong pinag-aralan last week patungkol sa bagay na yan. Kabilang sa pagpapalang ibinuhos ng Diyos ay ang tagubilin niya sa atin na dapat pahalagaan at pag-ingatan. At tandaan nyo, bilang mga mananampalataya sa ating kapanahunan, meron tayong salita ng Diyos na siyang ibinigay din sa atin ng Diyos upang alam natin kung paano tayo mamumuhay at kikilos bilang mga Kristiyano, at kung paano natin mailalayo ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan tulad ng kasalanan. Actually, isang halimbawa yan sa awit 119:11. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So si Haring Solomon, alam niya na may tagubili ng Diyos mula sa Biblia kung papaano ang magiging pag-uugali, ang ikikilos, ang ipamumuhay ng isang hari. Ikatlong bagay na nais ko pong makita ninyo, at ito po yung pagsisimula ng panibagong outline natin, ang pagkakasala ng hari. Now, from Deuteronomy 17:16-17, nais ko pong basahin sa inyo, no? Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya ay makapagparami ng mga kabayo. Sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang iyon. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili, upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. So makikita nyo, mariin po ang sinabi ng Panginoon na mga katotohanan dito bilang babala sa isang hari. Kaya lang makikita natin, no, sa kasaysayan, mukha yatang overtime. Kapag sinabi nating overtime, no, unti-unti po ito nangyari sa buhay ni Haring Solomon, no, na dumating yung panahon na nakakalimutan ni Haring Solomon yung bilin ng Diyos sa kanyang kautusan. Makikita natin sa unang hari 10:14-29, nagparami ng kayamanan si Solomon. Tingnan nyo kung gaano kayaman dito si Haring Solomon. Napakayaman sa pilak at ginto. Ang timbang ng ginto na dumadating kay Solomon sa isang taon ay 6 na aran at 6 na talentong ginto. 616 talents of gold. Bukod doon ay nagmula sa mga nakikipagpalitan at sa kalakal ng mga mangangalakal at mula sa lahat ng haring ng Arabia at mga gobernador ng lupain. Si Haring Solomon ay gumawa ng 200 malalaking kalasag ng pinitpit na ginto. 600 siklo ng ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya ay gumawa pa ng 300 kalasag na pinitpit na ginto. 3 librang ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At inalagay ito ng hari sa bahay ng gubat ng Lebanon. Bukod dito, gumawa ang hari ng isang malaking tronong garing at binalot iyon ng pinakamataas na uring ginto. May 6 na baitang sa trono, at sa likod ng trono ay may ulo ng guya na may patungan ng kamay, at bawat tagiliran ng upuan na may 2 leon na nakatayo sa tabi ng mga patungan ng kamay. At may 12 leon na nakatayo, isa sa magkabilang dulo ng 6 na baitang. Walang nagawang tulad niyon sa alinmang kaharian. At ang lahat ng sisidlang inuman ni Haring Solomon ay yari sa ginto, at lahat ng sisidlang sa bahay ng gubat ng Lebanon ay lantay na ginto. Walang yari sa pilak sapagkat hindi mahalaga yon sa mga araw ni Solomon. Sapagkat ang hari ay may mga sasakyan pangdagat na yari sa Tarshish, nakasama ng mga sasakyang dagat si Hiram,
Minsan, sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyan dagat na Yaris Tarsis na nagdadala ng ginto, pilak, garing, mga unggoy at mga pabo real. Sa gayon, si Haring Solomon ang nakahihigit sa lahat ng mga hari sa digdig sa kayamanan at karunungan. Nais ng buong daigdig na makaharap si Solomon upang makinig sa kanyang karunungan at inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Bawat isa sa kanila ay nagdadala ng kanya-kanyang kaloob, mga kagamitang pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mga mola na napakarami taon-taon. So makikita natin, mga minamahal, no, na talagang kung kayamanan nga lang ang pag-uusapan, sabi ng mga komentarista na bumilang ng mga kayamanan ni Solomon, it is in $100 billions ang meron si Haring Solomon sa ating kapanahonan, or higit pa ron. At walang kagaya niya pagdating sa kayamanan. Pero makikita natin sa Biblia, mga kapatid, na isa ito sa bilin na ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon, na ang isang hari ay hindi magpaparami ng pilak at ginto. Pangalawa, nagparami ng karway at kabayo si Solomon. Ano po ba ibig sabihin ng nagparami? Bawal magparami ng kabayo, no? Actually, kumakatawan po yung kabayo sa lakas militar nila ng kapanahonan na yun. At kung ikay may mga karwahe, kumakatawan naman ito katulad sa ating kapanahonan, tulad ng isang tangke, no? Na talagang kapag may mga ganito kang gamit, talagang napakalakas ng iyong sandatahan. Tandaan natin, ang kapangyarihan ng Israel ay nasa Diyos. Kahit sabihin natin maliit na bansa sila, pero meron silang makapangyarihang Diyos na nagtatanggol sa kanila. So kung ikay magiging mapagtiwala sa iyong lakas militar at hindi na sa Diyos, talaga magpaparami ka ng mga kasangkapan o mga gamit sa pandigma. At makikita natin, no, sa verse 26, unang hari 10:26 hanggang 29, nagtipon si Solomon ng mga karwahe at ng mga ngabayo. Siya may 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga lunsod para sa mga karwahe. At meron ding kasama ng hari sa Jerusalem. Ginawa ng hari na karaniwan ng pilak sa Jerusalem na tulad ng bato, at ang mga sedro ay ginawa niyang kasindami ng puno ng sikamoro ng Shafela. Ang mga kabayo na pag-aari Solomon ay inaangkat pa sa Ehipto at Kuwe, at ang mga ngalakal ng hari ay bumibili ng mga iyon mula sa Kuwe sa takdang halaga. Ang isang karwaya ay maaangkat sa Ehipto sa halagang 600 siklong pilak, at ang isang kabayo ay 150. At sa gayon paraan ay kanyang inuluwas sa lahat ng hari ng mga Heteo at sa mga hari ng Syria. So makikita nyo, ini-import pa nila ito, no? Kinukuha pa nila sa ibayong dagat itong mga kasangkapang ito, itong mga kabayong ito, upang magamit nila. Pero makikita natin, bilin ng Diyos sa lumang tipan, huwag magpaparami ng kabayo. So kung ikay magtitiwala sa iyong lakas militar, at makakalimutan mo magtiwala sa Diyos, alam naman natin sa kasaysayan ng Israel, kung iisipin niya lang yung kanyang tatay na si David, nung makipaglaban kay Goliath, ang dala-dala lang tirador. At doon nakita yung kapangyarihan ng Diyos kung paano sa pamagitan ng isang bato, pinabagsak yung makapangyarihang kaaway na nagtataglay, na masasabi natin kumpletong armas. Kaya kung magpaparami ka ng kabayo at karwahe, magagamit mo sa iyong kapangyarihan, no? Pananandata, mo ang dumarating sa punto ng buhay mo na nakakalimot ka doon sa mga ibiniling sa iyo ng Panginoong Diyos, na ang lakas at kapangyarihan ng Israel ay walang iba kundi ang Diyos. Ang susunod ay makikita natin na sa unang hari, kapitulo 11. Actually, yung nagparami ng asawa si Solomon. Sinabi sa unang hari, kapitulo 11, si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Farao, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Heteo. Mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel,
kayo huwag makikihalubilo sa kanila, at sila may huwag makikihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos, na humaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. So makikita natin dito yung isang halimbawa na higit na minahal ni Solomon ang mga babaeng ito kesa mahalin niya ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. At nahumaling ang kanyang puso sa mga babaeng ito. Well, ano bang dahilan nito? Ito ba'y for sexual pleasure? Ito ba'y kailangan ni Solomon sa kanyang katawan? Dahil ayon dito sa talatang 3, siya ay nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa at 300 asawang lingkod, at inligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Isa rin sa dahilan kung bakit sila nagpaparami ng asawa noon is for political purposes, no? Alliances. Ang makikita natin na isa sa mga dahilan ng pagpaparami ng asawa. Kaya pag napangasawa mo yung anak nung isang hari na nakapaligid sa iyo, hindi mo na magiging kaaway yon, at obligado yung hari na tulungan ka dahil ang magiging dating dito para magiging magkamag-anak na kayo. So ganun ang ginawa ni Haring Solomon. Pero makikita natin yung mga ipinagbili ng Diyos na ipinagbabawal niyang makasalahumuha at makahalubilo, talagang yun pa ang ginusto ng hari. Yun pa ang inibig ng hari. Imbis na ibigin ni Haring Solomon ang Diyos na nag-utos sa kanya. Talatang 4-5, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama, sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astret, Diyosa ng Sidonyo, at kay Malcam, na karumal-dumal ng Amonita. Sa gayon gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi lang lubos na sumunod sa Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Pagkatapos ipinagpatayo ni Solomon ng mataas na dako si Chemos, na karumal-dumal ni Moab, sa bundok na nasa silangan ng Jerusalem, at si Molek, na kasuklam-suklam na anak ni Amon, at gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga asawang banyaga na nagsunog ng mga insenso at naghain sa kanilang Diyos. So makikita natin talaga, no, na talagang imbis na paprogreso habang tumatanda si Haring Solomon, paprogreso ang kanyang relasyon sa Diyos, nagdigress pa ito, pababa at papalayo sa Diyos. Makikita natin dito, talagang sumamba na si Haring Solomon sa mga Diyos-Diyos. Sumamba na siya sa ibang Diyos na kinamumuhian ng tunay na Diyos, na Diyos ng Israel. Isipin mo, siya ang namumuno sa bayang Israel. Dapat siya rin ang kakitaan ng pangunguna ng pag-ibig at pagsunod sa utos ng Diyos. Pero dito makikita natin, maging marahil yung mga taong nakapaligid sa kanya, talagang naaalibadbaran o naaasiwa sa ginagawa ng kanilang hari na pagsuway sa banal na mga utos ng Diyos. Makikita natin dito, ito'y marahil, no, nung siya'y tumanda, talagang yung puso niyang tapat sa Diyos, napalitan na ito ng pagtalikod at paglayo. So makikita natin, si Haring Solomon, binayolate niya yung utos ng Diyos na huwag magpaparami ng pilak at ginto, huwag magpaparami ng asawa, huwag magpaparami ng mga kabay at karwahe. Makikita natin yung paglimot. Minsan kasi pag pinag-aralan si Solomon, laging ang makikita natin yung kanyang kayamanan, yung kanyang katanyagan, yung kanyang katalinuhan, yung kanyang kagalingan. Pero ang realidad, si Solomon ay naging masuwayin sa utos ng Diyos. Ang realidad, makikita natin si Solomon hindi naging maingat at mapagbantay sa kanyang buhay pananampalataya at sa kanyang relasyon sa Diyos. Siya'y nasilaw marahil sa salapi. Siya'y nabulag ng maling pag-ibig sa kanyang sa asawang nakapaligid sa kanya. Masasabi natin ang kanyang isip ay nalason na tumalikod sa tunay na Diyos at sumamba sa mga hindi totoong Diyos na kaaway ng Diyos mismo.
Unang Hari 11, 9 hanggang 10, makikita naman natin, kinalimutan ni Haring Solomon ang mga utos ng Diyos. Itong pagkakaiba nila ni David. Kaya nga, makikita natin, no, na ikinumpara ng Diyos si Solomon kay David sa verse 6. Sa gayon, gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi lubos na sumunod sa Panginoon gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Sa verse 9, kaya ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon sa Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. At siya ay nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Ano pagkakaiba ni Haring Solomon at ni Haring David? Bumagsak din si Haring David sa pagkakasala. Nakalimot din si Haring David sa Panginoon. Pero dapat nyo tandaan, nung dumating yung kahatulan ng Diyos kay Haring David, nung si David ay pinalalahanan ng isang propeta sa kanyang maling ginagawa, kaagad tumalima si David at sumunod sa Panginoon. At bumalik kaagad sa Panginoon. Doon sa awit, no? 119:11. Ang iyong salita'y iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Pero dito kay Solomon, tuloy-tuloy niyang tinalikuran ang utos ng Panginoon. Anong prinsipyo matututunan natin sa buhay ni Haring Solomon sa bagay nito? Well, unang-una, kung hindi tayo magiging maingat at mapagbantay sa ating buhay pananampalataya, maaari rin tayong bumagsak katulad ni Haring Solomon. Kaya nga sa bagong tipan, maging sa lumang tipan, may mga babala sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya. Pansinin niyo rito, no? Ang kasalanan na pwedeng magawa ng isang tao na nagawa rin ni Haring Solomon, maaaring pag-iimbod, greediness, no? Sa kayamanan, nagparami siya ng parami. Kasalanan ng laman, kalayawan, kapalaluhan, kawalang pagtitiwala sa Diyos, paglimot sa Diyos. Itong mga kasalanan nito, pwede rin natin magawa ito sa ating buhay. Kung hindi tayo magiging mapagbantay at hindi magiging maingat. Sabi nga sa Kawikaan 16:18, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Well, nagkaroon ng pagkabuwal si Haring Solomon Maaari, inakala niya, well, dahil meron siyang talino na mula sa Diyos, na ibinigay ng Diyos, immune na siya. Or malaya na siya na magagawa yung mga pagkakasala na ginagawa niya. Or okay lang sa kanya na i-violate yung direktang iniutos at sinabi ng Diyos. Hindi po. Unang Korinto 10:12, kaya nga, siya na nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat. Baka siya ay bumagsak. Kaya huwag nating isipin, napakalakas natin, hindi tayo kakapitan ng kasalanan, hindi tayo babagsak. Abay, maging mapagbantay tayo. Isang klasikong halimbawa nito, kung yung matatandaan, si Pedro, no? Noong panahon na masasabi nating nagbanggit si Kristo patungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang mga alagad, sumagot si Pedro sa kanya, kung ang lahat ay matitisod dahil sa iyo, ako ay hindi matitisod. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, na sa gabing iyon, bago tumilaok ang tandang, ay 3 ulit mo akong ipagkakaila. Mateo 26:33 hanggang 34. At alam na natin ang nangyari. Dito nagbidabidahan si Pedro Hindi raw siya tatalikod sa Panginoon. Ang masakit dito, sa lahat ng alagad, siya lang nakagawa nito. Wala nang iba. Galatia 6:1. Mga kapatid, kapag natagpuan ng isang tao sa pagsalansang, kayong mga taong sumusunod sa Espiritu, ang magpanumbalik sa Kanya, sa Espiritu ng kaamuhan. Ngunit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka kayo naman ay matukso. So dito, no, kahit ikaw ay tumutulong sa isang taong nagkasala upang may panumbalik siya sa Panginoon, abay, magbantay ka rin at mag-ingat ka sa iyong sarili. Baka dumating yung panahon na ikaw naman ang matukso at ikaw naman ang bumagsak. Makapangyarihan ng kasalanan, makapangyarihan ng kaaway nating dyablo, makapangyarihan din ang laman na nasa sa ating katawan. Kaya mga kapatid,
Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, lalo-lalo na sa ating kapanahunan, andito yung mga pagkakataon na kinu-question natin ang kabutihan ng Diyos. Dito maaari dumadating yung mga pagkakataon na nakakalimot natin magtiwala sa Diyos, na ang Diyos ang nag-iingat na nagpoprotekta sa atin. Kaya niya ingatan at protektahan tayo. Ito rin yung mga panahon na maaring sinusubok tayo sa ating mga pangangailangan dahil mahirap ang trabaho ngayon, lalo na kapag nawalan ka ng trabaho. Kung saan tayo kukuha ng ating kakanin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag natin to palitan ng kawalang pagtitiwala. Huwag natin itong palitan ng pagtalikod sa Kanya. Huwag natin itong palitan ng mga bagay na masasabi natin hindi na makikita sa atin yung kagalakan ng isang tunay na Kristiyano na nagtitiwala at nagpapatuloy sa Diyos. Pangapat, nais ko makita ninyo ang parusa sa hari. Nakita natin pagpapala ng hari. Okay? Nakita natin ang pagtatagubilin sa hari. Nakita natin yung pagkakasala ng hari. Pangapat, ang pagparusa sa hari. Nakaranas ba ng parusa si Haring Solomon? Yes. Sinabi rito sa unang hari 11 hanggang 12. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo tinupad ang aking tipan, at ang aking mga tuntunin, at ang aking iniutos sa iyo. Tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong likod. Gayon may, hindi ko gagawin ito sa mga araw alang-alang kay David na iyong ama, kundi aagawin ko ito sa kamay ng iyong anak. Mapagbiyaya pa rin ng Diyos, no? Yung United Kingdom of Israel during that time, hindi nabiyak nung kapanahunan ni Haring Solomon. Mapagbiyaya pa rin ng Diyos. Pero ito'y aagawin sa kanya balang araw. Magkakaroon ng divided Israel. Sa verse 13 to 14, gayon man hindi ko agawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko sa isang lipi sa iyong anak, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. At pinadalhan ng Panginoon si Solomon ng isang kaaway, si Hadad na Edomita, at siya'y mula sa sambahayan ng hari sa Edom. So, nung kapanahonan ni Solomon, may problema na dumating sa hari, no? Nagkaroon siya ng kaaway, bagamat nakapangasawa siya ng anak ng hari sa Edomita, makikita natin nagkaroon siya ng kaaway taga Edomita. Ito yung gumugulo sa kanya nung panahon na siya ay nag-ahari. Pero yung pagkawasak ng kanyang kaharian, hindi ito nangyari nung kapanahonan niya. Andun pa rin mo makikita yung biyaya at awa ng Diyos sa kanya. Pero nais ko makita ninyo, mga kapatid, ang kasalanan laging may kinakahantungan. Sabi nga sa Biblia, no? Mapakristyano o hindi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang pinipili ang Diyos sa kasalanan. Pag nagpatuloy ka rito, may pagpalo, may pagdisiplina, may paghatol, may pagparusa ang Diyos na gagawin sa isang tao. May prinsipyo tayong matututunan dito, no? Ang makikita natin, kinakastigo ng Diyos ang isang tao na nagkasala o nagkakasala laban sa Kanya at di pagtupad ng Kanyang mga utos. So makikita natin na talagang may pagdisiplina na ginagawa ng Diyos, may pagpalo na ginagawa ang Diyos, may paghatol na ginagawa ang Diyos. Sa Gawa 5, 3 hanggang 5, alam niyo na siguro ang istoryang ito sa Bagong Tipan. Sinabi ni Pedro kay Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilan ng lupa. Na ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatili sa iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin ang kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay nito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Marinig niya Ananias sa mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Sa verse 10, no, yung asawa naman niya, kasi magkasama sila sa paggawa ng pagsisinungaling. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay siya. Siya'y kanilang inilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Alam natin to, no? Klasikong istorya sa Gawa 5, 3 hanggang 5. Mga mananampalatayang nakaranas
ng biglang paghatol ng Diyos nung kapanahunan niyon dahil sa pagsisinungaling. Sa unang Korinto Kapitulo 10 naman, Kapitulo 11, 29 hanggang 30, ito naman yung pagkakataon na nagkakaroon sila ng isang masayang banal na hapunan. Kaya lang may mga iba yata roon na talagang they take lightly, not seriously, yung pagpapartik ng Lord's Supper. Kaya sabi rito, ito sapagkat siya na kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat, ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Hindi niya kinikilala ng tama ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami sa inyong may hina at may karamdaman at marami ang natulog na. So yung salitang natulog na rito, hindi natulog physical ito, kundi namatay. So makikita natin, pagbabanal na hapunan ito, isang masayang pagsasalo-salo sa pangalan ni Kristo. Ngunit ang isang tao pwede din magkasala habang pinapartik ito ng hindi karapat-dapat. Sa Hebreo 12:4, sabi rito, sa pakikipagbaka ninyo laban sa kasalanan ay hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Nakalimutan na ba ninyo ang salitang nagpapalakas ng inyong loob na tumukoy sa inyo bilang mga anak at sinabi, anak ko, kung itinutuwid ka ng Panginoon, huwag mong ipagwalang bahala. Akong sinasaway ka niya, huwag manghina ang iyong loob. So makikita natin mga kapatid, kinakastigo ng Diyos ang mga taong nagkakasala sa Kanya. Dinidisiplina niya, pinarurusahan niya. Kung ikaw man ay anak ng Diyos, mararanasan mo ito kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Pero ang layunin nito ay para makapanumbalik ka sa Kanya. Kaya ang panglima na punto natin, ang panunumbalik ng hari. Ngayon ang tanong natin, nakapagsisi ba si Haring Solomon bago namatay? Nakapanumbalik ba siya sa Diyos? Actually, wala tayong malinaw na makikita niyan, pero may mga ebidensya tayo sa ibang mga talata ng Biblia. Unang-una, makikita natin sa unang hari 11 hanggang 41. Ito yung huling sinabi sa kanya. Sa Kapitulo 11, ngayon ang iba sa mga gawa ni Solomon at ang lahat ng kanyang ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga gawa ni Solomon? Actually, yung aklat ng mga gawa ni Solomon, walang ganitong aklat. Ang meron tayo, yung Kawikaan, yung Ecclesiastes, yung Song of Solomon, na isinulat ni Haring Solomon. Pero nais kong makita ninyo, ang ibang mga nag-aaral ng Biblia at ibang mga scholars din, sinabi nila, yung Book of Ecclesiastes, ito'y isinulat ni Haring Solomon dun sa huling bahagi ng kanyang buhay. At mukhang makikita natin dito, dun sa huling bahagi ng kanyang buhay, may nabanggit siya rito na katungkulan na dapat gawin ng isang tao. Pero alam naman natin ang kabuuan ng Ecclesiastes, ito'y nakapaloob sa pag-oobserba at pag-aaral ni Haring Solomon sa buhay ng isang tao na malayo o lumalayo sa Diyos. Sinabi sa Ecclesiastes 1:2, sabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Yung Ecclesiastes nga palang, ibig sabihin nito mga ngaral or preacher. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Obserbasyon ni Solomon sa buhay kung malayo sa Diyos. Sa pag-aaral ni Solomon ng buhay, nakita niya na walang kabuluhan ang kayamanan, karunungan, katanyagan, kapangyarihan, kalayawan, maging anuman ang nagawa o naabot mo sa buhay na hiwalay sa Diyos. Doon sa conclusion niya, sinabi niya rito sa Ecclesiastes 8-12, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Bukod sa pagiging marunong, tinuruan din ng mga ngaral ang mga tao ng kaalaman na maingat na tinitimbang, pinag-aaralan at isinasaayos ang maraming kawikaan. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at matuwid niyang isinulat ang mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga tinipong kasabihan ay ibinigay ng isang pastor. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran ng laman. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos,
at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim ng bagay, maging ito man ay mabuti o masama. Ito yung naging conclusion ni Solomon sa kanyang nagbuhay, no? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. So maaari, isa ito sa mga ebidensya ng kanyang panunumbalik sa kanyang katandaan. Sa Bagong Tipan, may ganito tayo makikita sa Mateo 12:42. Ginamit ng ating Panginoong Jesucristo na paghahambing si Haring Solomon. Ngayon, ang tanong natin kung si Haring Solomon ay tuluyang tumalikod at naging apostate, no? Hindi po bang talagang kinalimutan ng tuluyan ng ating Panginoong Diyos? Makikita natin sa Bagong Tipan, kinuha siyang example ni Jesus Christ. Mateo 12:42. Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng laing ito at hahatulan niya ito, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo, may higit na dakila kaysa kay Solomon na narito. At sino yun? Si Jesucristo. Dapat yung malaman, si Solomon tumanggap ng karunungan mula sa Diyos. At walang sino mang hari o tao na lumabas na higit na mas matalino sa kanya sa mundong ito. Kaya lang si Jesus Christ, siya ang karunungan ng Diyos na nagkatawang tao. Lucas 11:31. Ang reyna ng timog ay babangon sa paghukom kasama ang mga tao sa laing ito. At kanyang hatulan sila, sapagkat sila'y dumating galing sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At narito, isang higit pang dakila kaysa kay Solomon. So dito sa Bagong Tipan, makikita natin isang katibayan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo si Solomon bilang paghahambing sa kanya. Hindi niya ito gagamitin kung si Solomon ay tuluyan naging apostate, at maaaring ito pang maging dahilan, no, ng magiging panunuya sa kanya ng mga tao. Pero makikita natin si Solomon ay isang napakatalinong taong ginamit ng Diyos nung kanyang kapanahunan. Well, ang prinsipyong matututunan natin sa nangyari kay Solomon, kumikilos ang Diyos para akayin tayo pabalik sa Kanya bilang mga anak niya. At totoo yan, no? Kumikilos ang Diyos kung tayo may nakalimot, kung tayo may nagkasala, para akayin tayo pabalik sa Kanya bilang anak niya. Sabi sa ibang talata sa Awit 94 verse 12, O Panginoon, mapalad ang tao na iyong sinusupil at tinuturuan ng iyong kautusan. Awit 119:67. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Awit 119:71. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Roma 2:4. Minamaliit mo ba ang yaman ng kanyang kabaitan? Minamaliit mo ba ang kanyang pagtitiis at pagtsatsaga? Hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang gumagabay sa iyo sa pagsisisi? Mga minamahal, napakagandang mga talata ito, no? At nais kong makita ninyo, mga kapatid, itong katotohanan ito sa umagang ito. 5 bagay nais nating makita kay Haring Solomon. Ang pagpapala ng hari at ang prinsipyo nakita natin dyan, kayang magbuhos ng ibayong pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pangalawa, ang pinagtagubilin sa hari. Kabilang sa pagpapalang ibinuhos ng Diyos ay ang tagubilin niya na dapat pahalagaan at pag-iingatan. Pangatlo, ang pagkakasala ng hari. Kung hindi tayo magiging maingat at mapagbantay sa ating buhay pananampalataya, maaari rin tayo bumagsak, katulad ni Haring Solomon. Ang pagparusa sa hari, kinakastigo ng Diyos ang isang tao na nagkakasala laban sa Kanya at di pagtupad sa Kanyang mga utos. At ang pang-apat o ang panlima, ang panunumbalik ng hari. Kumikilos ang Diyos para akayin tayo pabalik sa Kanya bilang mga anak niya. Mga minamahal, magandang umaga po sa inyo lahat. Umaasa po ako, no, na may kinapulutan tayong mga mahalagang prinsipyo sa buhay ni Haring Solomon. Bagamat isa siya sa naging promotor nung tinatawag nating halo-halong paniniwala sa Israel.
Next week, tuloy po tayo sa panibago nating pag-aaral patungkol sa syncretismo. At makikita natin itong unti-unting nagkaugat sa Israel hanggang bagong tipan. Magandang baga muli sa inyong lahat. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin ka sa iyong kagandahan loob. Salamat po sa umagang ito na aming pagsamba at pakikinig ng iyong salita. Malwalhati ka, O Lord, at mamayang hapon, Panginoon, sa sama-sama muli naming pagsamba sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong mga anak ay tumuon uli sa pakikinig ng iyong salita. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po.